Mga magulang, mahalin ang inyong anak. Turuan sila ng tamang asal. Ngunit pairali ng hustisya kung kayo ay kanilang sasaktan. Sa isang maliit na dampa sa squatters area na ito sa Antipolo Street sa Maynila, naganap ang isang kahindik-hindik na krimen. Hulyo 24, araw ng Biyernes, ang matahimik na gabi muling binulabog ng mga ingay sa loob ng dampang ito. Para sa mga taga rito, karaniwan na ang kanilang mga narinig na ingay sa kabila ng mga dingding. Mga ingay na kahit nakabibingi ay pinalalagpas na lamang sa kabilang tainga. Ilang gabing pulos gano'n na lamang ang ingay. Mga impit na daing, katapat ng matitinding suntok. Mga pigil na iyak, kasunod ng mabibigat na tadyak. Ngunit ang gabing iyon ay luha naging kakaiba sa lahat. Gabing hindi makakalimutan ng mga nakasaksi. Nagsisigaw na lumabas ang bahay si Lola Siling, hindi niya tunay na pangalan, upang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ayon kay Lola Siling, 76 na taong gulang, tinangka siyang gasain ng kanyang sariling anak na si Buboy, 36 na taong gulang. Sa edad na 4 na taong gulang na wala ang pandinig ni Lola Siling dahil sa overdose ng gamot. Kung kaya't sa katagalan ay hindi na rin siya makapagsalita na maayos. Sa pautal na pananalita, sinikap na ikwento ni Lola Siling ang nangyari ng gabing iyon. Tumutulunto ko. Sinakak ko sa mamamatay lang mag-ama. Nangga tabi. Tubuka. Paguro. Tumakaba. Graba ko naman to sa bago. Tumagaba ko. Bakit? Magabaan ako. Kinalula ko. Parang gusto na ba? Agad na sinamahan ng mga kapitbahay si Lola Siling sa tahanan ng kanyang nakakabatang kapatid. At nang marinig ang balita, hindi napigilan ni Aling Mila ang umiyak sa sinapi ng kanyang kapatid. Kaya sabi mo na lahat kung ano nangyari sa'yo. Huwag kang mahihiya. Sabi ko sa kanya. Kawawa naman po. Batang na, pero naman yung itsura mo. Sabi ko kanya. Yun nga, nung araw yun, nung bata yung ganda-ganda, nasasali pa sa Santa Cruz de Mayo yan. Ako lang may hawak ng kanyang kapa. Yung araw ang ganda-ganda niya, puti-puti nung araw niya. Ayon pa kay Lola Siling, walang araw na pinalagpas ang kanyang anak na si Buboy na hindi siya napagbuhatan ng kamay. Lalo na sa mga oras na humihingi ito ng pambili ng sigarilyo o gustong kumain. Hataga ginagising kami sigarilyo. Sabi ko, ang tamura, sarado. Pagkatapos ang grabahan. Kalsusunto, kung sabi, tama. Pero tama. Tama ang grabahan ko. Hindi nga itong ganito niya, meron pa Dito, babuhan, dito, maraming buko. Idinagdag pa ni Lola Siling na kalimitan na isa simbahan na lamang siya ng San Roque natutulog sa tuwing makikita niya ang kanyang anak na gumagawa naman ng kahalayan sa mismong harapan niya. Laro nakikita ko rin sa gabi umaga na. Ito ako may gabi umalis ako. Punta ako sa simbahan. Punta sa simbahan. Dasal. Kung minsan, dasal na rin ni Lola Siling sa may likha. Kuhanin na siya nang matigil ng dinadanas na hirap sa kamay ng sariling anak. Kanina, paano gagawin ko? Natawag sa kukunin na ninyo ko, patayin na ninyo ako. Nahihirapan ako. Sa awa, agad na tumawag si Aling Mila sa Station 7 ng Western Police District sa may Abad Santos Avenue upang hilingin mahuli na ang kanyang pamangkin. Ngunit laking gulat ng marami nang tumanggi magsampa ng kaso si Lola Siling laban sa kanyang anak. Bukod pa rito, itinanggi na ni Lola Siling ang nauna niyang akusasyon laban sa anak na umunoy siya'y ginahasa. Gawa-gawa ko lang para itubabat makulong. Tagal-alala naman ng Diyos. Hindi ako ginaganyan. Ayon naman sa kanyang kapatid, dalawang dahilan ng pag-iiba ng salaysay ni Lola Siling. Una, nahihiya sa amin. Pangalawa, nanaigang damdaming ina na sa kabila ng lahat, mahal pa rin nito ang anak. Tinatanong kita, mahal mo ba si Boboy? Bago. Hindi, mahal. Mahal mo ba si Boboy?
Kahit na ginagano. Mahal mo ba ano? Para sa isa po, mahal sa baba. Sinamahan namin si Lola Siling pabalik sa kanyang tahanan. Pagpasok pa lang, muling nanumbalik kay Lola Siling ang pagmamalupit na sinasapit niya sa kamao ng anak niyang si Buboy. Agad namang mapapansin ang mga bakas ng lupit ng kamao ni Buboy sa mga butas na ito sa dingding ng bahay. Sila lamang mag-ina ang naninirahan dito. Ayon sa mga kapitbahay, matagal na rin umano nilang alam na may ginagawang hindi maganda si Buboy sa kanyang bingi at piping ina. Madalas ho. Madalas. Kasi pag yung lalo na yung pag sinusumpong siya ng ganun, Pati nga kami dito, nabubulabog eh. Pagka ano yun, binabato niya nga dito rin. Kasi minsan po naririnig po namin siya na sumisigaw. Tapos lalabas po siya ng umaga. Sinasabi sa amin, sinusuntok siya. Parang mas kinukwento sa amin. Siguro nahiya siguro. Siyempre anak niya eh. Tatakpan niya. Pero obserbasyon niyo, totoo ba? Tingin namin. Kasi usap-usapan daw eh. Nagalaw daw siya. Si Buboy ay pinalaya noong Miyerkules dahil sa kawalan ng reklamo laban sa kanya. Ngunit muling dinakip ng sumunod na araw nang mahulihan naman ito ng shabu. Nabatid ang Brigada 7 na nagsimulang magloko at maloko si Buboy nang magkahiwalay silang mag-asawa. Nagkaroon na rin ito ng pagkakataon na madala sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong para maipasuri ang pag-iisip. Nang amin siya makausap sa loob ng Station 7, agad na itinanggi ni Buboy ang akusasyon laban sa kanya. Hindi. Go. Tanda-tandaan ko pa kung ano mga tao. Paano? Anong sagot mo dyan? Hindi naman pala ako yun eh. Hindi ikaw yun ang rape sa ano? Oo. Tutulog lang ako nun eh. Wala akong nalaman dun. Paano nangyari yun? Frame up lang yun. Mapapansin din talagang tuyot na ang utak ni Buboy, patunay sa mga reaksyong ipinupukol sa amin. Hindi nga makalabas eh. Sa dami nga nagkagusto sa akin, patayin ako pero natutulog lang ako. Walang kanalaman. Nagigising na lang bigla na para ba akong ako pang gustong pumatay sa kanila na wala ako papapatay nila. Hindi ko naman sila pinapansin. Ngunit para sa mga taga-Antipolo Street, mas makakabuting manatili si Buboy sa kulungan kaysa sa makalaya ito. Maging si Lola Siling, kumbinsido nang dapat makulong ang kanyang anak. Para kay Lola Siling, palagay na ang kanyang loob kahit nag-iisa sa munting dampang ito. Pangit man ang mga ala-alang kaakibat ng mga dingding, mas gugustuhin na niya rito kaysa ang tumira sa kanyang natitirang kapatid. Nahiya naman ako sa balo ko. Nahiya ako. Ba't ka nahiya? Siyempre, may asawa ko. Nahiya ako sa balo ko. Asawa niya. Nahiya ako. At ang kanyang mensahe para kay Buboy, Gusto ko sabi, magbago siya. Magbago na isip. Magpakabait. Tumawag sa Diyos. Nakakalimutan ako ina. Ang daw lang kikilala ina. sinasabing kay hirap tikisin ng isang ina ang kanyang sariling anak. Gaano mang kawalang ang ginagawin nito, mananatili ang pagmamahal sa sariling dugo at laman. Para sa Brigada 7 Kunuman, Arnold Clavio, reporting.